ng Pangulo na napapanahon at makabuluhan ang paglagda bilang batas ng Revised AFP Modernization Act. Sa bisa ng bagong batas, magpapatuloy ang pagsasaayos ng kagamitan ng Armed Forces of the Philippines para higit na maipagtanggol ang bansa. Habang bumababa ang bilang ng mga maanib sa mga grupong komunista at matapos tayong makapagpanday ng kasunduang pangkapayapaan sa MILF, may iba pa rin mga pagsubok na kailangan nating paghandaan. Gaya na lamang ng usaping teritorial na kinakasangkutan rin ng ibang mas malalaking bansa sa riyon. Kaya naman, napapanahon at makabuluhan ang paglalagda natin ng New AFP Modernization Act. Udyat ito sa pagbubukas ng mas moderno, mas matatag at mas mapapagkatiwalaang kabanata sa kasaysayan ng hukbong sanggatahan ng Pilipinas. Humakbang tayo pasulong tungo sa isang pambansang tanggulan na may tunay na kakayahan na protektahan ang sambayanan laban sa anumang sa ating soberanya. Patunay din ito sa dedikasyon ng pamahalaan na itaguyod ang kapakanan ng bawat Pilipinong buo-buo ng sanggataang lakas. Ang ating pong bukang bibig, hindi natin kailanman hahayaan maagrabyado ang mga kawal natin mag-alay ng dugo't pawis para ilayo sa kapahamakan ang mga Pilipino. Kinailangan muling isabatas ang AFP Modernization Law matapos itong mag-expire noong isang taon. Sa bisa nito, maipatutupad ang modernization program ng 15 pang taon o hanggang taong 2025. Sa unang 5 taon nito, 75 bilyong piso ang ilalaan na budget ng Kongreso. Gaya ng binanggit natin sa huling sona, 75 bilyong piso po ang nakalaang pondo para sa New AFP Modernization Act na gagamitin para sa susunod na 5 taon. Bago pa man po ang pag-amenda nito sa loob lamang ng 1 taon at 7 buwan. Nakapaglaan na tayo ng mahigit 28 bilyong piso para sa AFP Modernization Program. Ilang bilyon na naman po ay mapapantay na nito ang 33 bilyong pisong pondo na nailagay sa aming programa sa nakalipas na 3 administrasyon. At dahil nga sa New AFP Modernization Act, mas nabibigyan tayo ng kakayahang bumili ng mga bagong kagamitan ng sanggataang lakas, mga bagong eroplano at helicopter para sa Air Force na babagwi sa ating papawirin, mga moderno at dekalidad na barko ng Navy na tatanod at magtatanggol sa ating mga baybayin, mas mabibilis na mga taktik sasakyan para sa pagresponde ng ating Army, at mga dekalibreng armas at iba pang modernong kagamitan para sa buong kasunduluan. Isang mahalagang bahagi ng bagong batas ang pagkakaroon ng tinatawag na Defense System of Management o DSOM. Para matyak na pupunta ang pondo sa tamang paglalaanan at masigurong bawat armas o kagamitan bibilin ay kailangan talaga para mapalakas ang ating tanggulan, bahagi ng pag-amenda ang maigting na pagpapatupad ng Defense System of Management o DSOM. Isa itong mekanismong binuo upang masusing bantayan hindi lang ang pagkuha ng pinakaangkop na armas, kundi maging ang tamang paggugol ng pondo. Dumating ang mga principal authors ng batas sa Senado at Kamara, kabilang na sina Senators Antonio Trillanes at Panfilo Lacson at Congressman Roy Logoles. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna.